Sana law na yan para maging legal benefit, para yearly na hintayin. Ito ay isang komento tungkol po ito sa PBB mga master. Kasi sa ngayon, medyo matagal yung paghihintay para sa performance-based bonus dahil dumadaan pa sa masusing pag-evaluate sa performance ng mga agencies. Kaya pwede siguro daw na maging batas na lamang yan para wala nang gagawing evaluation at automatic na makakatanggap ng benepisyong ito, PBB, ang mga government personnel. Ito po yung opinion natin mga master. Pwede naman talaga na magkaroon ng isang batas na magsasabi na magbibigay ng parang performance na incentive para sa mga empleyado ng gobyerno. Pero kung ganun po, ay hindi na po siya matatawag na performance-based bonus or PBB. Sa pangalan pa lamang po ng benepisyong ito, bonus na ito ay ibibigay base sa naging performance ng isang agency at ng kanyang mga empleyado. Kaya po ito performance-based bonus. Kung maganda yung performance, pasado sa criteria, may bonus. Kung kinulang yung performance, hindi nakapasa sa criteria, walang bonus. Kaya nga ito, PBB. So, talagang expected natin na mayroon talagang gagawin na pag-evaluate sa naging performance ng isang agency. Kung ito ba ay pumasa sa mga targets na naka-prescribe sa kanila at kung sila ay pumasa, magkano yung pwede makukuha na bonus base sa kanilang naging maganda o kaya ay pinakamaganda na performance. So, pwede naman talaga magkaroon ng batas pero I don't think na tatawagin pa rin itong performance-based bonus. Siguro, pwedeng performance incentive. Pwedeng ganon. Pero meron naman po tayong tinatawag na service recognition incentive bilang pag-recognize sa naging serbisyo ng mga empleyado ng gobyerno. Yun, walang performance na kinakailangan doon. Maliban na lamang doon sa satisfactory na performance ng isang empleyado at hindi po sa kabuuang performance ng isang agency katulad ng ginagawa ngayon sa PBB. Personally, wala talagang problema kung may batas, gagawing isang batas na itong PBB na ito para wala ng evaluation, pero hindi talaga ako maniniwala na PBB pa rin yung kaniyang magiging tawag kasi mawawala na yung pagbibigay ng bonus depende sa kung ano yung performance ng isang agency. Pero nabaganda po, maganda na ganun, kaya lamang siguro hindi na siya PBB pag ganun po yung case. Sa ngayon, dapat po nating maintindihan na dahil performance-based bonus siya, kinakailangan talagang magkaroon ng sapat na panahon at sapat na proseso para ma-evaluate yung naging kabuuang performance hindi lamang po ng mga empleyado sa isang paaralan, isang district, isang division, isang rehiyon at hindi lamang po para sa mga empleyado, mga guro sa isang buong ahensya kundi lahat as an agency, lahat ng mga dapat makamit na mga targets, yun po ay tinitingnan lahat-lahat at siya po ang naging basihan kung bakit ito tinatawag na performance-based bonus.